The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The views and opinions expressed in this Are making waves for Filmec Technologies. Okay, so we're still waiting for our live stream. Pero hello sa ating Yes, mga oo. listeners on Nauna radio. tayo, partner, no? Ayan, sa mga bumabiyahe at nare-reach ng ating waves hanggang dyan sa may Cabanatuan City. Yes, At ang partner. no? Santa Rosa, And meron. even Karanglan yan. At bungad ng Pangasinan. Yes, partner. Linera. Mga nasa bahay, naglalaba, humahabol sa sumisilip-silip ang araw, partner. Oo no? nga, oo. Makakapagpatuyo na tayo, partner. Yes, okay. Sa mga nasa work din na nakikinig sa ating Radyo Agri, hello, good morning sa inyong lahat. Yan, okay na ba yung live natin dyan? Are we Ayan, live? Yes, okay. of course. Yes, okay. Syempre, once again, Yeah, oo. good morning sa ating mga listeners naman dyan sa ating live stream online. Welcome pa rin sa ating episode 7 ng Technopitch on Air, Making Waves for Filmec Technologies. Of course, only here on Radyo Agri 90.1 FM, Kasaganaan para sa bayan. We are your host. I'm Jetsu Baba. And I am Jonna Paulo. We are bringing you the latest and post-harvest in mechanization. And we communicate technologies that matter to the farmer and fisher folk. Again, you are tuning in to Technopitch on Air, Making Waves for Filmec Technologies. Ayan, kumusta? Kumusta, partner? Yes, partner. And okay naman. At excited tayo ngayon, partner. Yes, Matagal oo. na natin itong hinintay. Itong Technopicture natin to for today. Oo, first time natin makakapanayam. Yes. At sa buong program yata ng radyo. Oo. First time natin siya makikita. And of course, good morning sa ating mga directors, especially kay Dr. Alvindia, Janicia Alvindia, who recently won Gawad Yes. Saka first standing agricultural scientist. Congratulations, Yes, sir. congrats, and of course, sir. good morning din kay Director Joel Detor, to all the Mancom, Exicom, at ating mga masisipag. Yes, syempre hindi natin kalilimutan ang ating masisipag na guards on duty. Yes, and ang ating mga driver partner. Oo. Oo. Tsaka yung mga utility. Yes. Yan. At syempre binabati namin yung aming division chief na nakikinig ngayon. Sir Jong, hello! Ayan, kilalang-kilala din niya yung ating guest. Yes, oo. Inabangan niya to partner. Oo, ayan, nakikinig siya ngayon. Alright, so para sa kaalaman ng mga first time makapakinig ng aming programa, ang aming programa ay ginagawa namin to Communicate Filmec Technologies para sa gayon makakita tayo ng malamang makapakinig ng ating mga would-be adopters at makita nila na angkop yung ating mga pinipitch na technologies sa kanilang mga operations. So this is an opportunity for them to appreciate yung mga ginagawa ng Filmec. Yes, partner. And through this program, malalaman nila lahat ng information tungkol sa technology. We are also opening our hotline na. Take note, 0962-119-7445. Kung meron tayong questions, and sa mga listeners natin, and also sa mga viewers, partner, pwede silang Yes. mag-comment sa ating Facebook Live. Ayan. Yes, ulitin natin ang ating hotline number 0962-119-7445. So, are you guys ready for our Yeah, feature technology? Yes. By the way, we're going to talk about Filmec developed vacuum evaporator. Sa mga nakikinig, marahil may interest sila kasi may curiosity ba? Ano ba ito? Yes, No? That's something oo. na gusto nilang malaman for this morning. So, Yan, pakilala na natin, yan. Pag-uusapan na natin to. Pero syempre, partner, time check muna, 21 minutes past 11. Ayan, handa na ba ang ating mga techno-pitch, mga techno-pitcher? Sa ating viewers and listeners. Yes. Our techno-pitcher for today is a licensed agricultural and biosystems engineer who placed fifth, partner ha, fifth in the 1998 Philippine Board exam with strong expertise in post-harvest systems and food engineering. A Fulbright scholar with a master's degree in food engineering from the Ohio State University, partner. Grabe, Big time, oo. Walang sinabi yata yung mga pag-aaral na Natin pinag-aaralan na, oo. Okay. Mga big time yung mga nagiging techno-pitcher natin, Grabe. syempre. And Amazing. currently serving as a science research specialist too sa ating Filmec under BPED or Bioprocess Engineering Division.
And with a solid background in research and development, he is dedicated to improving agricultural productivity and post-harvest efficiency through science-based innovations. Ayan, kaya mga Karadyo Agri, let us welcome our dedicated and hardworking researcher, Engineer Jerry James de la Torre. Yes! Hello, Welcome, sir. Good morning. Welcome sa Good morning. TechniPeach. Ayan. Good morning, Ayan. Sir Jet, Ma'am Jonah. Ayan. Ayan. Pabatiin natin si Sir. Sir, bati kayo sa ating mga listeners and viewers. Magandang tanghali po sa mga listeners ng Radyo Agri. Yes. Sa mga natatraffic dyan sa San Jose o sa iba pang lugar na inaabot ng signal. Magandang tanghali po sa inyo. Sa iba pang mga listeners na nasa mga online viewers ng Yes. Radyo Agri sa Facebook page. Magandang tanghali po sa inyo. Yung iba pang siguro may early lunch na. Opo. May nag-early lunch na, Sir, no? Baka maubusan eh, ng pagkain, no? Yes, sige. So, Ayun. ayan sir, pwede ba natin bigyan ang mga viewers natin ng konting background, sir? Ano po ba yung ginagawa niyo bilang science research Specialist 2. dito sa ating, Yan. sa BPED, no? Sa Bioprocess Engineering? Kwento nyo, Sir. Hindi ko alam kung paano mag-English at mag-Tagalog at mag-convey Sige, ng sir, opo. ng technology. First time kong mag-guest. So, nag-review ako ng English-Tagalog translation. Ang nakita ko, anong English daw ng baka maswerte ako? Ano, Ang sagot Sir? daw, beef lucky me. Baka mas Oo nga. deep lang. Oo nga. So, mga nagtatanghalian dyan. Baka ganyan Yun ang ulam namang, niya. maswerte ako inay. Ano, sir? Ano, sir? Lucky me, mommy. Oh yeah, mga radyo. Oo, pwede tayo gawa ng program. Sir, Kasama ka, oo. sir. Ibang program po ito. Tama, oo nga. Napaka-witty. Sige, sir. Ano pa na-translate niyo Naku. dyan? Meron pang Abang-abang. isa, maswerte akong lalaki. Kaya lang hindi ko alam kung masisensor tayo ng NTC. Sige, sir. Not, sir. Go, sir. Ano, sir? Lucky me with egg. Okay, so meron naman talaga ganun. Oo, tama naman. Oo. Oo. May sopas nga with egg. Naalala ko lang Tamang-tama, sir. Tag-ulan, no? tanghalian na eh. Okay. May soup tayo. Okay. Sige, sir. Napaka-witty ni Ano na sir. yung tanong? Ano yung ginagawa niyo maliban sa nagtatranslate at nagjo-joke kayo, sir? Ay, ano po yung pinaka-work niyo dito sa ating opisina, sir, Yes. bilang engineer? And science research specialist. So, ako po ay researcher. Ngayon, nagsimula po ako sa PhilMech sa kabilang side, sa training and extension side. Tapos nalipat ako sa research side ngayon. So essentially ako ay researcher. So, mananaliksik. Pero ang aking profession ay engineering. So, ang field ko ay food engineering. Tapos, yun. May, towards my PhD, may mechanical engineering program ko. So, mayroong halo ng machine design. Yung trabaho namin sa BPED ay, sa division namin, Bioprocess Engineering, ay nagdi-design din ng machine. Kaya lang, mas madaling intindihin o mas madaling i-associate ng mga tao na pag sinabing machine, yung tipong machine na nauna na nating nakilala sa AMD or Agricultural Mechanization oo. Division. Yung mga traktora, harvester, sheller, rice Yung mill. mga popular na, kumbaga, sir. So yung machine na yon, machine din siya. Yun ang conventional na machine. Yung sa amin, machine din naman. So yung principles ng machine design, strength of materials, thermodynamics, nandun din naman. Ang pagkakaiba, nung una-una natin nakilala mga machine tulad ng mga harvester, yung machine ang gumagalaw sa field. Yun ang machine ang gumagalaw papunta sa produkto. Ang produkto is stationary. Yes. oo. Yung machine sa aming division, yung product ang gumagalaw sa loob ng machine. So mayroong produkto, may inlet, pupunta sa heat exchanger halimbawa, paglabas, process na siya. Nice. So yun ay siguro pagpapalawak ng pagkakaintindi natin kung anong ibig sabihin ng machine. Kaya lang sa conventional na definition, merong machine, yung parang mga AMD type na machine, tapos yung sa amin, minsan tinatawag na processing equipment. Processing equipment. Pero sa point of view ng engineering, pareho silang machine. Yes. oo. So nagde-develop kami ng machine, mga nagre-research kami ng machine. Pero dahil ito ay research, may foundation sa science. So anong problema dun sa technical side?
Tapos, ita-translate namin into machine. Pwedeng hardware, pwedeng knowledge product. Pero sa context ng technology development ng PhilMech, ang technology development ay hindi lang sa aming mga engineers o researchers. Marami pang ibang tumutulong o tumitingin para maging tumpak yung solusyon sa industriya. So nandun yung economist, nandun din yung nasa food protection, sa laboratory services, tinitingnan nila yung mga iba-ibang aspeto ng pag-aaral para maitama yung teknolohiya. Hindi lang siya nakadepende sa isang tao. Ayun. So, grabe, no? Grabe. Napakalalim ng ginagawa. Ando pala tayo sa work ni Sir. Oo. Pero halos napakilala niya na yung mga machine. Ganda ng appreciation natin, no? Na-differentiate na yung ginagawa mismo nila and how the technology is being developed. Yes. Sir, dumako na tayo. I'm sure excited Yes. yung ating mga tagapakinig dun sa ating PhilMech Developed Vacuum Evaporator. So, can you tell us about this? Ayan, sa mga viewers pala natin online, nagkaroon lang tayo ng technical difficulties sa ating isang camera. So, Ayan. we'll continue, no? Oh, ayan, nagpapabati si Sir Jong. Ayan, nanonood ang ating division chief sa Applied Communication Division. Hello, sir. Ayan. Tutok lang kayo, sir, ha? So, i-move ba natin yung camera natin, tech team, kay Sir? Okay na. Okay, ayan. So at this point, sa ating mga nasa online, you are privileged kasi merong slide si Sir ngayon that will be presented. At habang siya naman po yung present ay will help him na ma-translate audibly yung kanyang mga presentation. Yes, syempre. Alright, so here's Engineer Jerry James Salatore for the PhilMech Developed Vacuum Evaporator. Hanggang ano oras po ba tayo dito? Sige, sir. Until Our slot is until 12 noon. Yes, sir. 12. So meron po tayong less than 30 minutes. Yes. Ayun, kayang-kaya ni sir. So yung consideration po ng presentation na to ay una meron tayong audience na audio lang yung signal nila. Yung iba naman nasa Facebook, yung iba na traffic na nakikinig lang sa radyo natin. So siguro unahin ko yung conceptual na side ng project para kahit wala kang nagda-drive ka, nakikinig ka lang, visuals, you don't have to kumbaga. take notes or mag-memorize ng data. Yes. Yung presentation ko, hinati ko sa dalawang part. Okay. Yung una yung nice. parang economic aspect or entrepreneurial aspect. Panghuli na yung engineering aspect. Okay. Sa engineering aspect kasi merong may mga data na. At lamang doon yung naka-Facebook live o nasa. Yes, sir. So, consider naman natin yung information na pwedeng mai-relay natin sa mga nakikinig sa radyo. Una, yung hindi naman siya problema. Although conventional, we start with a problem. I would say siguro opportunity. May opportunity sa pagpa-process ng nyog. Mayroon tayong opportunity na pwedeng kumita pa ng mas malaki or added income or additional product line or service line yung mga magsasaka ng nyog or mga processor ng nyog o yung may mga cafe o may pwedeng paggamitan ng produktong ng nyog. Itong technology ng PhilMech, I would call it vacuum evaporation concentration technology. At yung technology na yon merong dalawang technology output. Yung isa, produkto, at yung isa yung machine. Pero yung machine, para kasing sa point of view ng technology generator, parang na-highlight yung machine. Pero pag sa industry side, ang kailangan ng end user, more yung produkto. Pag nagbenta tayo ng machine, ilang pwede nating maibenta ng machine? Hindi naman bawat tao may tig-tig isang machine. Pero yung produkto, consumable kasi siya. So, ano daw ang English ng buwan? Letter A, Month. Letter B, moon. Comment down below. Comment down below, letter A or letter B. So, pareho siyang tama. Moon or month, pareho siyang tama. Kaya lang, mali yung tanong. Tama yung sagot, mali yung tanong. So, parang may element ng gano'n yung technology na to na ano ba siya? Evaporation ba siya o concentration? Tapos yung coconut water concentrate na produkto natin, siya ba ay beverage or sweetener or something else? So,
kailangan siguro kailangan i-relay. So sa business side, parang mas mataas ang chance or mas mataas ang opportunity na kumita yung processors natin kasi makapagbenta sila ng consumable. At yung consumable na yon, pwede silang ma-consume in 1 day, in 10 days, tapos scalable. Pwede ka mag-produce ng 10,000 liters or 10 liters. So yung machine, intermediate lang siyang product dun sa value chain. So, kailangan din naman siya. Pero, hindi tayo nagbebenta o hindi tayo nag-develop ng hardware for the sake of selling the hardware. May nasusolve tayong problema dun sa processing side. Kailangan nilang machine, mapadali yung paggamit nila. Pero, hindi dun nagtatapos. Kailangan nating ma-address yung opportunity o need dun sa industry. Yes. Itong vacuum evaporator concentrator technology, may element din siya ng, hindi ako economist, narinig ko lang. I don't know if it applies correctly, pero merong aspeto ang technology development na parang market push or market pull or technology push. Parang gano'n. Oo. Parang, So, kung minsan, we start with the problem, clear yung problem, or may identify the problem, tapos konting clarification na lang ng mga industry stakeholders, including the experts, o yung end user mismo. Minsan naman, hindi alam ng end user kung ano talaga. There's something off, there's something wrong, baka may pwede pang paggamitan yung tubig, pero hindi na alam kung how to proceed. Diyan na-quote famously si Steve Jobs na yung sabi niya, yung consumer, yung minsan yung buyer, kung minsan they don't know what they want. That was the time na introduce yung iPad. Kasi noon ang music, bibili ka sa CD, may Iba-burn, sir, no? May burn, Oo. tapos may headset ka, or i-burn mo sa USB, may... So, nung nilaunch niya yung iPad na yun, sabi niya parang 1,000 MP3 or 1,000 music in a packet, parang gano'n. So, mayroon siyang earphone, tapos connected dun sa iPad. Pero walang market survey, no, na kailangan nyo ba ng iPad? Pad na po yung dati. Oo, Iba kasi yung pad. pad na tablet, Yung iPad. maliliit. So ganon, inintroduce niya yung product without explicit need from the consumers. So pinush niya yung technology until na-realize ng mga tao na okay nga, mas maganda nga siya kaysa doon sa existing na mag-burn ka ng CD or magbabayad ka ng music per download. So parang mayroong ganong element itong technology na to na wala siyang masyadong explicit na maraming naghahanap per se. Walang dun sa coconut identified, water. kumbaga. Ang famous na coconut products ay unang-una yung copra. So oil siya. Tapos na-realize ng mga tao pwedeng pakinabangan yung coconut husk, yung coconut shell, pwedeng uling or activated carbon, yung coco peat para sa garden soil, tapos yung rope sa mga twines para sa cushioning or soil stabilizer. Tapos yung gata, kung hindi siya dried, pwede siyang coconut milk. Pwede rin siyang powder na milk. Tapos yung coconut water, buko juice. Pero ang sa beverage na side, yung coconut water, mas famous yung buko juice. So, tubig siya sa young coconut. So, tapos meron yung tatlong, pwede natin i-grupo yung nyug sa tatlo. Merong young coconut, tapos may overly mature. Yung overly mature, yun yung brown na yung husk, tapos merong mas tumataas na yung oil content nung meat na ginagawang copra. In between, meron tayong mature coconut na may tubig pa naman siya, pero we have to distinguish yung na baka pwede pa siyang gawing beverage or consumable sa halip na itatapon lang. So, meron na rin, mas nauna yung virgin coconut oil. So, liquid product siya, pero galing siya sa coconut meat na na-press, so nagata, tapos separate yung fat. Yes. Fat. Magkaibang fat sa oil. Ang fat ay solid in room temperature. Yung oil ay liquid in room temperature. Sabi ng chemistry teacher ko. Nice. So, yung oil na virgin coconut oil, marami na rin siyang market. Pwedeng, yung iba parang may ini-intake ng tao. Supplement. Oo, meron na. Yung iba naman, parang May nakakapsule na therapy nga rin eh. pinapahid, gano'n. Yes. So,
bago makuha yon, binibiyak yung niyog at yung tubig na tatapon. So may part ng mature coconut na medyo palatable pa rin naman yung water. Pero may water na masyadong oily, hindi na siya masarap inumin. So doon sa young coconut, saka doon sa mature coconut, may part doon na pwedeng magamit yung tubig kung hindi siya normally ginamit ng processing industry tulad ng virgin coconut oil. Usually, ang equipment nila, ang setup nila, ang marketing nila towards virgin coconut oil. So ngayon, we are introducing yung pag-process ng tubig na yon na natatapon lang. At yung pag-process na yon, binabawasan natin yung tubig. Ang product natin tubig. Yung tubig na yon na juice, may tubig din siya. So tubig na may tubig. Yun ang... Tapos yung tubig na yun, tatanggalin natin sa coconut water. At yung pagtanggal ng tubig, sa chemistry and physics, evaporation yon. Yes, yung Pero pag paghiwalay. ginamit ang term evaporation, parang our attention is fixed on the water leaving the system. Pero pag umalis yung tubig, hindi yun ang kailangan natin. Ang kailangan natin yung natira. Yung natira. So pag natanggal yung tubig, Yun yung sineseparate. nagiging siyang concentrated na solution. Ayun. Okay, I see. Pag solution, ano siya, liquid form, tapos meron siyang solute na more or less homogeneous dun sa sa substance. So, ang Kasi ano magkaibang dito, sir, solution sa mixture. Yes, oo. so medyo Water malapot. plus solid Malapot mixture. concentrate. So medyo lalapot siya. So para natin yung pag-concentrate, may mga benefits siya na lilit yung volume na i-handle mo kasi tinanggal mo yung water. Ang tatanggalin yung tubig mataas, around 12 to 15 by part. Or pwedeng up greater than 80% ng tubig ang matatanggal. Matatanggal. Pwedeng 90%. Depende sa initial na sugar content ng product. Depende sa Sobrang product. konti pa na rin. Ano? Ang Usap ng matitira. konti lang matitira. Halos yung malapot na lang siguro na part Oo, ang pero sa matitira. mga listeners natin, para masundan ninyo, yung ginagawa nila, sir, na ito, ay we are actually utilizing yung waste na sa ibang sa ibang processing. Specifically sa mga sa gumagawa ng mga VCO. Yes. So natatapon na ito sana, pero ngayon na-utilize. Although syempre nag-umadaan ng kanilang technology, so nagiging yung pinaka Concentrate. almost 10%, Yes, so 20 to oo. 10% yung matitira. Sige sir, continue lang po. So tama yung sinabi ni Sir Jet na yung technology na to ay pang dagdag doon sa coconut processing system. Mas na-maximize kasi yung economy of scale kasi pag bumili ka ng water, hindi mo siya mabibili na water lang. At ako mag-produce ng coconut water concentrate, bibili ako ng water lang. Walang nagbebentang ganun. Ang bibili mo nyog. So pag nyog, may husk, Meron may pang meat, may shell. At kung ikaw ay mas inclined ka dun sa business side, tingnan mo yung value ng bawat component. Magkano ang husk per unit Tingnan mo yung volume? lost. Magkano ang coconut shell per unit volume or per unit mass? Magkano ang oil? And then you will invest your money accordingly para ma-justify mo yung investment mo. So, kung yun ang isang primary consideration, yung value ng component na tatanggapin mo. Pangalawa, yung I would say parang I forgot the right term, parang perishability. So, ang bunot ng nyog hindi naman mabilis mabulok yun eh. So kahit i-delay mo siyang i-process. Pero ang pinakamabilis mag-spoil, panis. masira yung liquid. Yes, oo. So may ganung consideration. Hindi man siya ang pinakamahal na component sa ngayon kasi hindi pa natin establish yung ganung ka-market as opposed to oil, vegetable or coconut oil. Pero madali siyang mapanis. So kung meron ka mga ibang components, may oil, may shell, may meat, para mapakinabangan mo ng matino yung liquid dahil mataas ang kanyang Mabilis perishability, kailangan mo din siyang agapan. Mabilis din ang... So, Likely yung shelf life. yung coconut water kasi dahil nasa loob siya ng nut,
Yung sa nature niya pa lang, kung titingnan natin, nandun yung susi ng pag-handle nun. Ang kamote, yung laman ng kamote, nasa ilalim ng lupa. Isa sa pinakamatatag na produkto yon. Kasi nandun siya sa nandun siya sa soil. Sa soil may madaming microorganisms. Iba-iba pa. Pero yung coconut water, ganun siya kasi na-enclose siya. Wala siyang direct contact sa ibang microorganisms, sa ambient air. Sa hangin, meron ding mga airborne na microorganisms. Tapos, limited din yung kanyang oxygen exposure at yung temperature. So, ganun siya kadelikado. Hindi siya sanay na ilabas sa husk. Kaya once na ilabas mo siya, may stress talaga siya. At yung pag hindi mo na stress, mag-i-start. vulnerable siya sa contamination. So, very critical ang handling ng coconut water. Yung coconut water ay sa isang nut around 300 ml per nut. Depende sa variety. Mga lagyan na to. So, marami ding natatapon. So, ibig sabihin, marami ding opportunity kung maggamit mo yon. Hindi mo man siya magamit lahat. Halimbawa, meron kang 10,000 nuts per day na pumapasok sa planta mo. Not necessarily i-price mo lahat. For me, I would say, we look at the market first. Sino ang pwede mo pagbentahan ng coconut water concentrate? Yung coconut water concentrate, parang ganun yung kanina na, moon or month yung buwan. So, depende siya sa paggagamitan kasi intermediate pa lang siyang product. Yung iba ay dinadala sa ibang bansa na kokonti ang nyog. Yung sa atin, lalo sa mga Pilipino, parang sometimes we take for granted yung abundant na resources natin. Pero maraming lugar na wala palang nyog. Nung mapunta ako ng Amerika, sa Ohio State, medyo may bundok-bundok siya. Sabi ko doon ako sa lugar na may access sa dagat at malapit sa bundok. Para pag nag-thesis ako, meron akong maghanap ng raw material. Pero hindi pala siya ganun kasi ang luwang-luwang ng Amerika. At sa Ohio State, walang nyog. Ang nyog-nyog sa Walmart, imported. Pakagaling pa dito, sir, no? Wala akong nakitang tatak na. Although merong Asian store, pero sa Asian store parang wala akong nakitang nyog. Oo. Merong nyog doon na process na, yung naka-pouch, yung gata or something. Pero yung nut na mismo, nakita ko sa Walmart sa Ohio State, galing sa, I think, Chile, yung tatak. So, ibang gata. Meron palang ganon. At dahil may sustansya din naman ang nyog, so, nakita nila na parang tingnan mo yung economics no na mag-aangkat ka, sasakay mo sa barko para lang ma-consumption. So, yung need, people are willing to buy that product kahit medyo mataas na. Sa atin, nalalaglag, hindi natin pinapansin. Yes. So, marami na rin company sa Philippines na nagpo-produce ng coconut water concentrate. Yung coconut water concentrate, more than 5 yung nakita ko sa inventory namin. Pero, maramihan. Pag I say maramihan, more than 10,000 liters per day, mga ganong capacity. So, pag ganong klaseng level, ay isang building yung processing plant nila. At dahil private companies, hindi kami makapasok. Nag-attempt na kami makipag-communicate paano namin kaya pwedeng i-connect yung farmer dito o yung processors natin, mga beneficiaries ng coconut levy program natin. Very hindi ma-access kasi private. Hindi siya accessible, confidential, may mga security protocol. Yes, sir. Oo. Pero tumingin ka, meron ng mga product. So, yung meron tayong malaking processing plant tapos merong maliit. Makikita nyo sa ITDI, meron silang YouTube na nakapost paano paggawa ng coconut water concentrate, pero ang ginagamit nila ay open jacketed kettle. So, kung maliit lang naman yung requirement mo, baka pwede na yun. Pero as you grow bigger, more than that, kung gusto mong mas maraming volume, or kung gusto mo automated na nakakapag-process ka ng coconut water concentrate habang naglalaba ka, pwede yung equipment ng Filmec. Kasi automated siya. May sensor, tihinto na siya pag na-reach mo yung temperature or pressure Pwedeng or time. Unlike no na open heat, open pan evaporation, babantayin mo siya, lagi mo siyang haluin. Tatansyahan mo din. Kasi wala kang sensor. So, ganun
nag-work, partner. Oo. Technology na yun. Nice. Sa market, marami ako nakitang calamansi concentrate. Yeah, oo. So, mas common yun sa Yes, yung sir. Oo. locally produced. Opo. Pero yung coconut water concentrate, wala akong nakikita sa 7-Eleven o SNR, wala. Meron coconut water na. At yung ibang coconut water doon, reconstituted. Yung iba galing sa coconut water concentrate, tapos pagdating sa processing plant, halimbawa, ano brand? Basta may isang brand. Yes, sir. Brand X. Brand Baka- X. Oh, nasa Ito po yung iba. Oo. Lalaglagan nila ng tubig yon, reconstitution ang tawag doon. Kung ang basihan doon yung degree of sweetness ng product. At ang unit of measure ay degree Brix. Kaya lang, ang degree Brix may technical definition yung mga scientists. Ang degree Brix, 1 degree Brix is equal to 1 gram of sucrose per 100 grams of solution. So, 1:1. So pure siya na sucrose. Mm-mm. Sucrose yung sugar. Sugar. Pero sa case ng coconut water, meron siyang sucrose, meron siyang fructose, meron siyang glucose. At habang nag-mature yung coconut from buko to mature, nag-change yung proportion ng sucrose, fructose, glucose. So yung ganun ng mga topic, pwede nating pag-usapan siguro sa mga susunod na session. Yes. At Oo. para makita nyo kung interesado ba kayo for whatever reason na Yes. anong potential nun sa coconut water concentrate. At kung ang intention yung product ay sweetener, syempre kailangan matamis siya. Yes. At ano yung tamis na minimum at ano yung desirable sa beverage na paglalagyan mo. So kung usually kung nagsimula ka ng 5 degree Brix, yung iba sinasabi na pag hindi pure sugar yung sinusukat mo, ginagamit nila yung percent Brix. Ang degree Brix, nire-reserve nila pag pure na solution o sucrose yung sinusukat mo. So depende may dalawang school of thought doon. Okay. So pero parang mas tama yung percent Brix pag hindi ka pure na sucrose yung sinusukat mo. Okay. Pero meron din kasing instrument na naka-indicate mismo na ang pag prindot mo, ang i-display niya na percent Brix, siya ang nagbibigay ng unit of measure. Meron ding instrument ngayon na pwede ka mag-toggle, pwede ka mag-switch. The same sample, ipapatak mo, pindutin mo yung sucrose. Sucrose ang bibigay sa'yo. Tapos pag pinindot mo ulit yung glucose din naman siya. Yung sugar na yon, soluble solid siya, pero hindi siya visible sa naked eye. Para siyang granules ng asukal, tapos nilusaw mo sa tubig. So hindi mo na makita yung granules, pero mag-change ng konti yung color ng pure na water. Tapos tatamis siya, pero hindi na siya ganun easily discernible sa visual inspection. Oo, natunaw na. So nandun siya. Ang ginagawa ng pagsukat ng tamis, padadaanan siya ng light. At yung light na yon, pag tumama sa pure na water, may certain refraction. Constant yung refractive index ng tubig, ng pure na tubig. Pag ang tubig equipment, kung alin yung tamis. Pero dahil light lang siya, ibig sabihin, hindi rin alam ng instrument kung yun ay, kasi ang salt solution, yung asin, ilagay mo sa tubig, soluble din siya. At magre-refract din yung light doon differently. Pero for some reason, nadi-dismiss. Pero yung equipment, hindi siya magsabing, hindi mo pwedeng i-karga sa akin yan kasi maalat naman yan. Hindi siya magreklamo yung instrument. Yung tao pa rin magsasabi kung applicable pa talaga yung bricks or doon. Pero pag nilagyan mo ng ibang substance, bibigyan ka pa rin ng bricks kasi hindi niya naman alam na Na may... asukal pala yun o may asin. Oo. So may ganong part yung technology development na may mag-exercise ka pa rin ng judgment yung nagsusukat. So kung ang initial bricks mo ay 5, usually yung coconut water na raw material, ideally 5% bricks or above. Pag ang sweetness nung nyug mo, kasi may nyug na hindi masyadong matamis, meron pa maasim eh. Kakaiba, maalat. Pero hindi ba panis naman yun, sir? Talagang Hindi, Meron kakaiba. ganun. naturally massive. Oo, kakaiba. Ang dami na naming nainom na coconut Yung water. variety Parang siguro. manok na yata yun. O So may kasuka. certain level na pag ang raw material mo hindi masyadong matamis, so konti lang yung sugar, parang talo ka sa economics. Kasi mas magagastos ka ng energy, ng pump, tapos konti lang naman mapipiga mo. So may certain na ano pala talaga. So may certain screening din yung material I see. para may may energy efficiency or cost economy.
So pag 5% or higher, pag inalis mo ang around more than 90% or pag nag-reconstitute ka to bring back the taste na parang coconut water, mga 12 to 15 times ng volume ng water ang ibabalik mo to get that back. Pero in that case, ang product mo nun, beverage, coconut water. Kaya lang, dahil sa atin ay abundant yung nyog, yung coconut water, yung bumibili ng kung merong available na buko juice dyan sa kanto, sa Bayabar, ba't ka pabili ng naka-tetra pack? Parang added cost sa consumer. Kung yung local consumer, na parang may added cost kang biniyaran dun sa tetra pack, samantalang pwede ka namang bumili dun sa Available gilid. naman siya. Tapos mas fresh siya, raw organic. Pero meron namang mga tao na gusto nila yon, convenient, nandun ka sa 7-Eleven o sa ibang convenience store o sa ibang coffee shop kasi nandun ka na or kailangan niya o kaya naman kailangan ng hydration, yung iba health conscious, nag-gym, kailangan ng electrolytes. So, nabibili pa rin siya. So, nakikita ko sa mga convenience store, nagbabago-bago din yung inventory, tapos iba-ibang brands. Maraming brands, nabibili din naman yung beverage. Pero May demand ba din? nung iniisip ko na mas gusto ko sanang i-connect yung processors natin na farmers sa market nila. At kung ang market mo institutional, tulad nung mag-ship ka sa Amerika o sa barko, kailangan ng mas mataas na investment sa side ng farmer processor, ng building. Tapos ng training, pag yung HACCP, yung good manufacturing practice, hygienic na processing. Tapos marami siyang kailangang role na aralin pag-operate ng machine, Requirements and all. pag-packaging, sanitizing, na equipment. So parang it takes time. So or unless na merong malaking investment na biglaan na willing mag-invest dun sa sa maraming component na yon, power development, facilities, infrastructure, ng civil works. Sakto So, naman yan, sir, sa CFIDP. Yes, Meron oo. tayong So kung processing. small scale na processing, I think yung sa general reference ng CFIDP, Coconut Fund Coconut Farmers Industry. Yun. Yes. ay parang 5,000 nuts or around 1 hectare or so na area. So kung ang nuts mo ganun, mahirap siyang i-process kung kalan, halo-haloin mo siya, naka-expose ka din sa init. Doon naman, hindi naman siya ganun kasakto dun sa malaking building. So parang merong need in between na machine. So parang doon pumapasok yung sa Filmek. Yes, ito nga. At yung ganung klaseng machine, wala pa akong nakita sa industry, sa online ng sellers, kahit yung ibang mga equipment sellers sa online commerce, wala pang ganon. Yung iba, kunwari lang, meron sila, tapos Pag itatanong nila kung anong kailangan mo, tapos doon pa lang sila magdi-design. Pero hindi siya off the shelf na parang refrigerator, magbibili mo na siya. readily available na siya. So, it's a first of its kind. No? Yes, so part So wala pa akong That's nice. Okay. Sir, sino ba yung nakikita niyong pwedeng maging intended users natin? yung Adopters, target adopters yan. natin ito, end users natin ng inyong na-develop na technology? ang sa tingin kong most suitable, number one good candidate, yung mga magsasaka natin na may engage sa virgin coconut oil processing. Kasi meron na silang nut, yung water na lang kailangan nilang i-process. Value for added. that. Ano Oo. na to, sir? No? Pero pwede naman na nagsimula silang coconut water concentrate. Pero anong gagawin nila dun sa husk? Pwede naman kasing sa kanila yung water tapos ipapasa nila dun sa isa na kung meron silang collaboration o magkalapitan yung co-op nila, Processors din, no? bagsak sa kanila, tapos ibubog na lang dun sa isang co-op, sila magtutuloy, para mag-tandem. Pwede naman Yun ganun. ang mga Pero ang pwede na. pinaka-ideal sa tingin ko, VCO processing industry. So meron na kaming mga ibang na-identify na candidates na hopefully mapunta namin sa mga darating na buwan. At meron tayo niyan, sir, sa CFIDP. CFIDP, no? Sa mga yes, shared oo. processing facilities natin na ipinamimigay talaga ng Filmek. Ito ba, sir, ay available na soon or ito po ba ay makikita na sa... At kailan? Kailan, sir? Kung maaari nyo mabigyan ng estimate ang ating mga listeners, ayan. Kung available na ba siya sa market? Ayan.
yan nandito sa lista, how to avail. Yung pag-avail ng technology, generally may tatlong pamamaraan. Okay. Una yung sa programa ng through the CFIDP, meron siyang requirements na coconut farmer ka, nasa registry ka ng coconut farmers, tapos may certain requirements. Hindi ko masyadong alam kabisado yun. Pero may paraan ng pag-access ng technology o namimigay ang Filmec ng Yes. technology Dahil nakapasok through siya that sa program. CFIDP. Yes, Facilities. CFID. Another one is kahit outside of CFIDP, I think yung technology commercialization program ng Filmec as an agency. Yes. Yung may licensing or outright sale. Opo. So marami siyang modalities. Yes. Another one ay kung hindi ka naman kaya mo naman magbumili. Pwede ka na bumili on your own or pwede kang bumili ng plano dito, then ikaw mag-manufacture on your own, parang ganun. So yun ang mga modalities. Pero hindi ngayon wala pang available sa Filmec na hardware nito, tapos ganitong specs niya, tapos bibilihin mo na lang. Kasi minamatch siya dun sa market. Ano yung volume ng market na kaya mo supplyan, dun siya i-design yung hardware. Okay. Nasaan na dito ba? O dyan. Ayan, Pakita lang i-flash siguro natin natin. yung, Oo. yung Sige, technology. may mga ipa-flash tayo. Kasi meron Sige. siyang vessel, makita sa drawing na Ang ganda. Ayan, para Yung ma-visualize mga isa. natin. Ay, isa pa daw. Oh. Yung mga iba nating slides. Ayan. Ayan siya. Ayan, okay. Sige, ayan. next. Next po Next natin. daw. Okay, sa mga Itong part na to, itong letter E. Okay. Itong letter E, suction line siya papunta sa condenser. Tapos yung letter E niyan sa isang side niya, nandun yung mga bote. At yung vessel na yan, dun nakalagay yung product, yung raw material. So kung ano yung capacity ng requirement mo, dun magiging basihan kung ilang bote yung kakarga natin. So expandable siya in that sense. So hindi siya bibili ka ng pwede kang bumili pero mas maganda sana match siyang sa market. Okay. Ano yung requirement mo, then yun ang So, set. na-personalize nila. according sa needs nila. Apo, yung sizing, pwede nating i-adjust. That's nice. Okay, so... So, sir, oo. Ano naman, sir, yung nakikita nating impact nito sa industry, sir? Ano po, lalo na sa how do we measure? sa industry, lalo na dito sa ating mga coconut processors, for Yes, sa example. processors. O kaya naman sa mga Farmers, oo, pwede. Oo. Siguro, dun sa tinitingnan ko ng technology development sa ka-promotion, I think dun sa farmer side, I hope na mas mapakinabangan fully yung nyug. So pati yung coconut water na normally hindi nila pinaprocess, mabebenta na nila. Lahat magagamit. Sa kabilang side naman, I'm hoping na makakonect yung mga processors natin ng coconut water concentrate, as a beverage or as a sweetener dun sa mga local coffee shops. Halimbawa, isa yon sa market na nakikita ko. Mayroon akong kinausap actually, siguro pitong local coffee shops Oh, that's nice. from Gimba to Sunset. Ay. So Nanguna na dito sa neighborhood. Oo. Yes, sir. Kasi meron silang yung coffee shops regular na supply nila yung sweetener. May mga iba-ibang brand. Tapos Yung ibang mga malalaking brand ng brands, sweetener oo. doon, meron mismong coconut flavor, merong vanilla flavor. Samantalang itong coconut water na product ng Filmec, inherent or organic sa kanyang material yung flavor. Yung iba kasi infused lang yung mga flavor na yon, yung kulay sa yung amoy. Pero sa coconut water, inherent sa kanya. So organic siya. Organic. Hindi siya Synthetic, no? Artificial ano na lang kasi yung iba. Hindi siya artificial. So ganun. Yung kasing Sa coconut water farmer. concentrate na you don't have to compete with the multinationals na nag-ship sa ibang countries. Sa ngayon, yung farmers natin can start small and hopefully you can connect locally. Yun ding sa coffee shop na side, pag nakakausap ko yung mga coffee owners, I'm hoping na yung mga coffee shops natin, lalo na kung local, I mean, hindi sila yung franchise ng mga malaking coffee chains. Kasi kung ako as a consumer, punta ako sa local coffee shop, I'm expecting sana meron dinevelop na
product doon or meron kang makita doon sa Muñoz, sa San Jose, what makes you unique from other coffee shops. So, hindi lang yung nangopya ka doon sa mga coffee chains na meron ka rin cappuccino, meron ka rin macchiato, meron ka rin croissant. Usually ganun, sir, yung mga strategy nila. Nangungopya ka Oo. lang. For you to stand out, produce something. At doon sa coconut water natin, pwede mong baguhin yung ratio ng sweetener mo, may ibang flavor. Kape siya, pero ibang, or ano ba? May twist. Ah, May coconutty. Frap. but you can offer something. Pwede mo siyang pangalanan kung anong product ng beverage mo na yon na ibang lasa, distinct from others. Hindi ko naman sinasabing abandon mo Tama, yung oo, regular pwede na product mo na macchiato, cappuccino, or mga milk tea, but offer something kasi that will make you unique dun sa Special, ano. how special. Oo. Tapos partner. pangalawa, by allowing or by engaging with local producers na farmers, angkored yung business mo sa locality. So, yung supply chain mo mas Connected siya. maliit. Oo. Kasi yung ibang sweetener natin, saan siya nanggaling? Yung iba galing abroad. So, Usually, kung- sir, abroad kung ng mga locally, brands. kung locally sourced po yung material, may lamang ka sa cost. Kasi yung ibang coffee shop na lalo yung malalaki, yung ibang material na galing Australia, halimbawa yung oat milk or Yes, sir. Yung mga brands na mga kilala Ay, na mga natin. brands. Oo. mga imported yun, Australia, New Zealand. Pero kung locally, yung footprint mo, carbon footprint mo, yung cost nun, mas maikli. At nasusuportahan mo yung, so magiging close yung ecosystem ng Diba? Win-win. ng negosyo. So yung sinasabi ko, sana masuportan natin yung mga magsasaka natin magyunyog, isama nyo sa negosyo nyo. So parang naging entrepreneur ka na and you're also impacting the community. You're empowering the Nakakatulong pa, community. partner, sa mga Oo. farmers natin. Tsaka ano yun parang attractive din especially sa mga next generation, mga young entrepreneurs Oo. no na nagtatayo ng Gustong mga coffee shop. mag-venture. No, actually meron tayo isang recipient ng shared processing facility sa Maygo in Quezon. Napunta Yes, natin na oo. magtatayo din sila ng coffee shop sa harap ng processing facility nila. So I think Yan ang this pwede one is- nating yes, itap. oo. So, pwede i-partner. itong sa inyo, makatulong sa inyo, magkaroon kayo ng organic na mga concentrate. Concentrate. Coconut para di ba may ibang taste. So grabe, gusto man namin to Yes, share everything. napaka-rich, partner. Oo, so super rich kasing rich ng coconut concentrate na pinag-uusapan Oo. natin. And pero yeah, we only have Actually, 5 minutes oo, na na tayo. meron na tayo a few minutes to talk about this. But I hope na appreciate ito ng ating mga audience, sa ating ng mga listeners and viewers online. So, ganito po kahalaga. Grabe, parang talaga siya. Pinakita yung halaga ng holistic talaga, at saka partner. yung lahat Oo. ng pwedeng mag-benefit dito sa simpleng technology na meron Yes. tayo. So, talagang pinag-isipan po ito. Oo. At na-identify yung needs. Yes. Oo. oo. Baka gustong bumati ni Sir muli at mga mensahe lang po. Mga kaibigan niyo, Sir, yung may bahay, o sino pa man po na gusto niyong batiin. Yes, Bago sir. tayo magtapos, sir. Sige, sir, batiin yan. Wala na. Wala. Ayan, binabati rin natin Baka may siya. joke kayo, Sir. Wala Ayan, na. pahabol na joke daw, sabi nung Minsan- ating minsan sabihin pa. Si Sir Herbert, baka may sasabihin siya. Ayan. Ayan. Shout out kay Sir Herbert. Shout out Ayan. kay Herbert na Oo, masipag ka. masipag na kasama ni Sir. Okay, so Siguro sa mga susunod na sessions, not necessarily here, pag lumabas kami at napunta kami sa mga potential cooperators na Yes, mga oo, sir. partners. Oo. May meet nyo si Herbert, natulong. At syempre, hindi lang to yung last, syempre. Oo. So pagpunta ko rito, inisip ko lang talaga yung mga farmers kasi parang yes, sir. self-serving kung yung babatiin ko yung airtime magagamit sa mga Ayan, so mga coconut farmers, ayan, hintayin nyo si Sir James sa inyong mga areas and hopefully makakapag knowledge sharing kayo na makadaupang palad niya kayo sa At sa ma-introduce niya itong technology na ito. Especially sa mga may VCO, no? Oo, right. Processing Center under CFIDP, SPF. Yan, so kung meron ba kayo, wala na sir, maraming salamat po. Yes, super thank you, sir. Oo. Yes, this is the first time na lumabas si sir sa At hindi ito ang last, sabi ko ng Yes, Oo. this is only the beginning of many opportunities. Salamat po, Engineer Jerry James de la Torre for
gracing us dito sa ating Techno-Pitch on Air. So, ayan, sa ating mga Karadyo Agri, isa na lang pong episode ang ating natunghayan. At magaman gusto pa namin kakwentuhan si Sir Jerry James at kayo na mga nakikinig sa radyo na nanonood online. Pero dito na po matatapos ang ating programa. Ako po ang inyong host, Jet Subaba. Jonah Paulo. We'll see you again. Yes, Syempre, ito pa rin next po week. ang Techno-Pitch on Air, making waves For Filmec Technologies. Salamat sa inyo. Salamat sa ACD, kay Sir Jong, kay Sir Jet. Thank you, sir. Jonah, salamat sa inyo. Thank you, sir. Thank you po. Salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye.